Uluhan sa mga lapas ug mga parasig mga delegado gikan sa Western Mindanao Conference aktibong partisipar sa Union-wide Youth Leadership Summit. Pinakaunang Bi-Mission Youth Congress sa Southern Mindanao Mission of South Central Mindanao Rodal City. Bunga sa usa ka tuig nga pagtigom, libreng medical check-up ug gift giving gipahigayon ug sa balitang internasyonal Adventist Youth nag-alagad sa lumay nga komunidad sa Northern Ontario. Kini uban pang makaparasig nga mga balita dinhilang sa MISPA Live News and Commentary. Gikan sa buhatan sa South Philippine Union Conference ug Hope Channel South Philippines. Kini ang MISPA Live News and Commentary. Mayong udto mga kapaglaom, among mga pag-abi-abi kaninyo dinhi sa programa nga magahatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapabudan sa lawak sa teritoryo sa hiniusang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Anya kita live gikan sa buhatan sa Northeastern Mindanao Mission. Annalisa de Victoria. Kiniusab inyo kapaglaom magkardayham alang sa MISPA Live News and Commentary. Uluhan sa mga lapas ug mga parasig. Alang sa unang balita nga makapadugang sa atong kanasigon o magdala kanato sa paghimaya sa atong buhi nga Dios. Give God first, mao kini ang hiniusang tumong sa atong iglesia aron atong makinabuhi ang pagkaresponsable o masaligang piniyalan sa Dios. Busa ang Northeastern Mindanao Mission nagpahigayon og usa ka stewardship education on regular and systematic giving seminar. Diin mikabat sa kapin 400 ka mga pangulo sa iglesia ang madasigong mitambong sa maong programa sa sulod sa tulunghaan sa Northeastern Mindanao Academy sa Butuan City. Alang sa dugang detalye, Anes, Kapaglaom Lira, Corpin. Kapaglaom Lira. Mikabat sa kapin 400 ka mga pangulo sa iglesia ang mitambong sa Stewardship Education on Regular and Systematic Giving Seminar nga nagapunting sa hiniusang tumong nga mao ang Give God First slogan sa Stewardship Department. Ang maong seminar giablihan pinaagi sa nindot ug pinasahi nga mensahe gikan ni Pastor Cirilo S. Baal nga nagasaysay sa kaimportante sa kinisingkasing nga pagkamanggihatagod. Kabahin sa maong seminar ang breakout session nga kini ginumalahan sa stewardship team nga gipanguluhan ni Pastor Jubil Simba, ang Stewardship Director sa Southern Asia Pacific Division, o Pastor Michael Capapas, ang Stewardship Director sa Southwestern Philippine Union Conference. Pastor Nerlo Montero, ang Stewardship Director sa Northeastern Mindanao Mission, ug mga personahe gikan sa mga pangulo sa iglesia ang pinili alang ni ining katiguman. Kung ikaw magmatinumanon, pinagi sa mga halad ug ikapulo, o siya nga makapaagi nga, makapadali pod ka sa buhat sa Ginoo. Kahit mao man ni ang mupinans alang sa
pag-evangelize sa tibuok kalibutan. So ingon ra ani ang ako experience until now na any promotion with regards to mga tithes and offering tungod kay piniyalan ra ta, ang gikinahanglan sa pagkapiniyalan ang pagkamatinumanon ra. So ako nakita pod nga pinaagi sa atong pagkamatinumanon isip nga piniyalan usa ni nga paagi sa imong pagkamatinumanon nga nagtigom ka og bahan didto sa langit. Kita tanan na iti commitment sa Ginoo, response na to mahitungod nga gugma ang hihatag sa Ginoo sa ato. So we encourage everyone to be faithful. Your relationship with God, establish a good relationship with God, intimate relationship with God every day. Kaya diha, ang stewardship is about a whole life of a person sa kinaiya siya sa tao. Ang pagkapiniyalan dili kini usa ka tulumanon apan usa ka pribilehiyo naggihatag sa Ginoo aron ato usab maekspensyahan ang kalipay nga mahimo usab kitang panalangin ngadto sa uban. Give God first di lang usa ka panultihon apan usa ka aksyon sa usa ka Kristohanon nga tinuorayan higugma sa Dios. Gikan dinhi sa Northeastern Mindanao Mission ug Adventist Media Caraga kini si Kapaglaom Lyra Corpin alang sa Mispa Live News and Commentary. Padayon sa pagbarog ug nga madinasigon ug malahutayon Northeastern Mindanao Mission. Sa Coronadal City, gipahingusgan sa Adventist Youth Ministry kun AYM ang pagpaligon sa pundasyon sa pagpangalagad nga Kristohanon sa tumang kabatanunan pinaagi sa usa ka Bi-Mission Youth Congress uban sa hiniusang puwersa sa Southern Mindanao Mission ug South Central Mindanao Mission. Ani si Kapaglaom Francis Pelidar maghatag sa detalye. Ang Adventist Youth Ministries or AYM nagpahigayon og first Bi-Mission Youth Congress with the theme Missionary Focus, I Will Go dinhi sa Barangay San Jose, Coronadal City. Ang maong aktibidades gitambungan sa mga kabatanunan gikan sa Southern Mindanao Mission o South Central Mindanao Mission. Kini gipanguluhan sa Adventist Youth Ministries President Sir Delson Alcurin uban usab sa mga youth directors Pastor Joel Nakubuan gikan sa SMM, Pastor Zaldi Di Magnaong gikan sa SCMM, ilabi na sa atong guest speaker Pastor Neil Luceda Jr. nga gikan sa Southeastern Union Mission. Usa ka malipayon nga adlaw tungod kay gibuhat ang first Bi-Mission Youth Leaders Congress aron sa pagpalig-on sa mga club ministries sa atong mga kabatanunan sa GYL and sa SYL o uban sa suporta sa atong mga administrators sa Southern Mindanao Mission o sa suporta sa atong mga administrators sa South Central Mindanao Mission nahimo og napatigayon kining maong programa. Atong makita sa palibot nga adunay mga batan-on nga miduyog niini sa kadaghan nga atong mga partisipante busa nagalaom kita nga kini magasuporta sa pagdaog og mga hamiling kalag ingon nga managsuon nga mga mission. Yes, I'm here in South Central Mindanao Mission and of course with Southern Mindanao Mission with their joint Youth Congress activity. And I really commend the leadership, of course, our youth directors as well as our AYM presidents o sa atong tanan yung mga batanunan, mga pastors. It is always our joy to see young people respond the work of preaching, the work of collaborating, and the work of expanding the work of God. Nagklase-klaseng aktibidades ug impormasyon mahitungod sa leadership, master guide ug club ministries. Gipahigayon usab ang investiture program alang sa master guides, senior youth ug advanced master guide uban usab sa guest speaker, master guide Shelmer Gavieso. Kining atong programa no, the Master Guide Club program, the Pathfinder Club program, the Adventurer Club program, the Ambassadors and the Young Adult Ministries, mauni ang mga discipleship program sa atong mga kabatanunan nga gihimo sa atong iglesia aron ang atong mga kabatanunan magtubo nga maglig-on sa ilang pagtuo mahimong magmadasigon. We
Mission Refocus, we will go. Singgit sa mga kabatan-unan ilhanan sa nagmainiton nga kadasigon. We need to refocus our mission, alabi na sa mga kabatan-unan, isip mga magbubuhat sa katapusang panahon. Whenever and wherever God calls us, together we will say, we will go. Kini si Kapaglaon Francis Pilidar, reporting alang sa Mizpa Live News and Commentary. Kabuton ta ang mga tinguha sa atong iglesia uban ang kaalam sa pagpadayon sa pagdinisigay sa matag usa, ilabi na sa atong mga kabatanunan. Dang salamat sa mga report, Kapaglaon Francis. Mga higala, matod pa sa panultihon, behind every successful pastor is an incredible pastor's wife. Busa ang Ministerial Spouses Association nagpasiugda og usa ka free medical and gift giving sa unang Iglesia Adventista sa lungsod sa CI Zamboanga, Sibugay Province. Atong dawaton ng report ni Kapaglaom Sandra Day Batobalonos. Bunga sa usa ka tuig nga pagtigom sa sugong, Ministerial Spouses Association kon MSA nagpahigayon og usa ka libreng medical check-up o gift giving dinhi sa barangay Mahayahay, CI Zamboanga, Sibugay. Resulta sa usa ka tuig nga tigom diha sa sugong, 54,000 ka sinsilyo ang nakabot sa Ministerial Spouses Association kon MSA kadtong milabay nga Disyembre tuig 2023. Hinungdan nga gipahigayon ang unang free clinic o gift giving dinhi sa Mahayahay, CI Zamboanga, Sibugay. Nga gipasayugdahan sa mga asawa sa pastor dinhi sa Zamboanga Peninsula Mission. Kini nga programa nga giplano last year pa ni. Gani ang mga asawa nag-save og mga coins para naay recipient or mangitag lugar nga ilang mahatag ang maong proceeds sa natigom nga kwarta. And we are very blessed to have this barangay nga maoning recipient sa amo ang love drive. Nganog yung naagyod ang burning desire sa mga asawa sa pastor tungod kay nakita nila nga daghan di ay kay mga kabataan, kaigsuunan, labi na gyud katong mga nagkinahanglan sa tabang. Nga mao'y naka-encourage namo pagpangitag usa ka barangay nga among i-adapt, then we will share nga bisan sa mga ginagmayng butang makatabang og kabalo ko nga ang mga bata nga matagaan malipay gyud. Sa wala pa ang pagpanghatag sa Samaritan Boxes, adunay hamubong programa o gamayng pagsalo-salo sa mga pagkaon. Dagkong pahiyom ang kapin usa ka gatos ka mga kabataan sa pagdawat sa ilang mga gasa, diin adunay sulod nga mga dulaan ug uban pang mga gamit. 70 ka mga kaigsunan usab ang nakadawat sa libreng pagkonsulta, mga tambal ug bitamina gikan sa atong mga medical team. Ipaabot na muna akong pasalamat sa mga katawhan, liminagyod sa kaninyo nga nagkandak ni maong activity. Siguro for the first time gini hitabo diri sa Mahayahay na kuan ban organize ang maong simbahan. Murag daghan pud ang natabangan ba kay inani sa pangitabo nga sa inyong pang Thanksgiving. Na-witness na ko kung unsa pud ka amo ka aktibo, no? Napoy mga katawhan namo nga na-appeal diri, so dako po namo pasalamat nga na-share po ninyo ang inyong mga blessing o mga regarding sa mga inani nga activity. Daghang kay salamat sa nag-sponsor ninyong tanan. Dako kay kog kalipay. Uban sa akong anak nga naka-attend, uban sa akong mga silingan, o mga kasilinganan o mga kaigsuonan. Dili man nato matabangan ang tanan, apan bisan pa man sa ginagmay makatabang kita. Makita gid nato ang kadasig sa atong mga pinalanggang asawa sa pastor dinhi sa Zamboanga Peninsula Mission. Kini nagpahinumdom kanato nga sila usab mahimong kabahin sa mao nga buhat sa atong Dios. Sandra Day Batubalunos alang sa Mizpa Live News and Commentary. Balik din ha sa studio. Dalay ko ng katawan sa Diyos nga misadong siyang mga mando kanato nga mamahimong kamot ug tiil nga magadala sa gugma sa Dios
ngadto sa katawhan. Daghang salamat sa report. Og mga higala, pag-uhay lang nga Union-wide Youth Leadership Summit, mga delegado sa Western Mindanao Conference aktibong mipartisipar. Ani ang report Kapalam Criza Barangan. Kapalam Criza. Ang Southwestern Philippine Union Conference Youth Leadership Summit nagsugod karong adlaw dinhi sa mismong unyon nga nagdani sa mga partisipante gikan sa Western Mindanao Conference nga moapil nining usa ka transformative event. Nagsugod sa Marso 27 hangtod 30, 2024. Ang programa nagsilbi nga plataporma alang sa mga lider sa kabatanunan nga aron mamahimong hanas nga gikinahanglan alang sa pagkaepektibo nga pagkapangulo. Ang mga delegado nga nirepresentar sa Western Mindanao Conference miabot uban ang kadasig ug kahinam sa unang adlaw sa programa, uban sa usa ka tema nga nakasentro sa Mission Refocus. Ang mga nanambong mahinamon nga naminaw sa matag lektura nga gidisenyo aron mapalambo ang pagtubo ug espirituhanong aspeto sa kinabuhi. As a youth leader, gikinahanglan nga ma-equip kita sa mga bag-o nga programa nga gidusol sa simbahan, labi na gyud sa Youth Ministries Department. So daghan tag mga programa nga atong buhaton, natay gibuhat nga 1-year plan nga moy atong sundon sa matag conference, matag district ug matag church ng atong girepresentahan. So pinaagi ning Youth Leadership Summit, nakabalota kung unsay mga pamaagi gitrain ta sa mga bag-o nga mga programa na equip ta kung saan to pagdala sa atong mga churches. Labi na gyud pag-implement ini nga mga programa aron kini sa pagpadasig sa atong mga kabatanunan, labi na gyud sa pagduso sa bulaton sa Ginoo gisangon sa matag usa kanato. Ang lig-on nga presensya sa mga delegado sa Western Mindanao Conference nagpasiugda sa pasalig sa komperensya sa pag-ugma ug paghatag gahom sa mga kabatanunan. Sa tibuok programa, ang mga delegado aktibong miapil sa mga sesyon nga gitumong sa pagpauswag sa ilang mga abilidad sa pagpangulo o pagpalawom sa ilang pagsabot sa mga prinsipyo sa pagpangulo nga base sa pagtuo. Kini nga activity dako kayo og impact sa mo ang personal development and spiritual growth as youth leaders. This activity reminds us to refocus our mission isip mga sulgoon sa atong buhi nga Dios. We are very thankful and blessed to be part of this activity ug amo nga paningkamutan nga among ma-apply ang among nakatunan aron maghatag kinig kauswagan sa atuang conference ilabi na gyud sa youth department. Sa pag-uswag sa maong programa, ang mga delegado sa Western Mindanao Conference mipartisipar sa dinamikong mga diskusyon, nagkuha og inspirasyon gikan sa mga keynote speaker o naghimo og makahuluganon nga koneksyon sa mga kaubang partisipante. Sa matag interaksyon og sesyon, ang mga delegado nasangkapan sa mga pagtulunan ug mga pananaw sa umalabot aron mahimo ang positibo nga pagbag-o sa Youth Department sa Western Mindanao Conference. Gikan sa Southwestern Philippine Union Conference, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, kini si Criza Sofia Barangan alang sa Mizpa Live News and Commentary. Daghang salamat sa mong report kapag laom Sofia og padayon sa kadasigon Western Mindanao Mission. Alang sa balitang internasyonal, Adventist Youth nag-alagad sa lumad nga komunidad sa Northern Ontario o ang Adracon Adventist Development and Relief Agency, Czech Republic, nagduso sa pagbago pinaagi sa corporate volunteering efforts. Ang tibuok nga detalye gahatag ni Kapaglaom Kin Salarda. Ang ADRA Canada usa ka global nga ahensya nga naghatag og emergency management og development assistance reflecting the Seventh-day Adventist Church. Ang mga kabatanunan ug mga young adults sa simbahan adunay panan-awon nga makahimo og kabag-uhan sa ilang komunidad, ilabi na sa pagtabang sa mga lumad. Niadtong Agosto tuig 2023, upat ka Adventista nagboluntaryo og mibisita ngadto sa Lac Shoal First Nation sa amihanan sa Ontario. Pikangikom First Nation, White Sand First Nation og Kitchinomikosip Ininuag First Nation. Nagtrabaho og adunay daghang mga plano ang ilang gibuhat sa pagpugong og mga sunog. Kini usa ka hilisgutanan sa daghang mga Kanadyano
pagkahuman sa usa ka tuig nga mga sunod-sunod nga sunog. Ang mga voluntaryo nagbutang og mga alarma sa sunog, gilimpyuhan ang mga tinumpag o gisuportahan ang mga lokal nga trabahante sa mga buluhaton sama sa mga paglimpyo sa mga truck o mga fire hall. Gihatagan sila og pagbansay sa sensitization o gidasig sa pagkuha sa 4 Seasons of Reconciliation nga programa sa pagbansay aron masiguro ang matinuhuron nga interaction. Ang kasinatian mo'y usa ka panalangin tungod kay ang mga batan-on nagpakabana pag-ayo sa ilang komunidad o naningkamon sa pag-ayo sa pagpanalipod niini. Ang ADRA Czech Republic nakakita og pagtaas sa corporate volunteering uban sa 475 corporate volunteers nga miapil sa 60 ka mga kalihukan sa miaging tuig. Sa Czech Republic, usa ka grupo sa kadena sa retail store migahin og usa ka adlaw sa Maj Home for the Elderly. Nagtanom og mga bulak, namutol sa mga tanaman ug halad og mga kanta. Gipabilhan usab sa mga pasilidad sa social o healthcare ang mga kasinatian sa pagboluntaryo. Tungod kay kini nakapagbag-o sa matag adlaw nga kinabuhi og nagpalig-on sa kultura sa kumpanya. Ang pagboluntaryo sa korporasyon nakatampo sa panaghiusa sa grupo, pagkamaunungon og usa ka himsog nga mga pagpalig-on sa kultura sa kumpanya. Alang sa dunga nga kasayuran, pwede natong mabisita ang opisyal nga mga balita sulod sa Seventh-day Adventist, ang ANN o Adventist News Network sa Facebook o website. O magkato ang mga impormasyon nga nakailap kay sa Balitang International, ikaw ako mahatagan o paglantaw sa maayong kasinatian bisan asa man sa kalibutan. Kini si Ken Salarda, alang sa MISPA International. Praise the Lord, mga kapaglaom og daghang salamat sa International News, kapaglaom Kian Salarda. Kini nagpamatod lamang nga ang ato nga mga ministries worldwide, mga kapaglaom. Sa pagbalik, NCMC Cluster 4 Remnant Federation, Andros Camp, gitambungan sa 516 ka mga campers. Og son sa daw, okay ra ba nga mag-post og sama sa pagduyog sa April Fool's Day? Ato ka ng siron kaban si kapaglaom tuwing Gallego. Og pinakaunang bugso sa caravan mission, malampusong gipahigayon sa Northeastern Mindanao Mission. Siron ta ang detalye kaban ni Pastor Jerry Patalinghog alang sa MISPA Commentary. Kiniguban pa ang mga balita atong atangan dinilang sa MISPA Live News and Commentary. A message from your friend, Hope Channel, South Philippines. Daghang salamat sa pahinumdum kini lamang nagpahinumdum mga kapaglaom nga kung aduna kitay mga problema ato gayong idagup ang tanan ngadto sa atong Ginoo kay ang Ginoo maminaw og magauban kanimo. Daghang salamat sa pahinumdum. Care the uncare, reach the unreached. Yes, I will. Mao kini ang tema sa gipahagayong Cluster 4 Remnant Federation Andros Camp sa Rosario, Balingasag, Misamis Oriental diin mikabat sa 516 ka mga campers ang mitambong. Aniya si Kapalawang Daniela Jane Canubas alang sa detalye. Adunay gipahigayon nga Andros Camp dinhi sa Rosario, Balingasag, Misamis Oriental ug kini nagkanayon sa temang Care the Anchor,
reach the unreached? Yes, I will. O kini gitambungan sa 516 attendance campers. O kini gipangunahan sa atong camp director, Master Guide Nemrod Dungay, o Senior Deputy Master Guide Ramon Opena, o Junior Deputy Master Guide Jervy Mendoza. Andres Camp usa ka pinasahi nga programa alang sa atong mga kabatanunan nga sila mag-imbita og ilang higala nga dili nila payas nga magtuto o lahi og pagtulunan aron ipasalmot aron sila istoryahan na tungod sa dugma sa Dios. Ang Andres Camp mga higala usa kini ka programa sa Seventh-day Adventist nga pag imbitar og mga Nanis Day aron nga sila pag-ashiran sa dugma sa Dios. I love being here because I love being with young people and telling stories about God and how that stories can be applied to our lives today. And that is good because I can see young people growing in a relationship with Jesus. There's a lot of young people baptized today and the only advice I can give to is that they must be loved and nurtured into the church. The church in life groups, small group, pathfinders, they need friends and they need to be connected in with the church with friendship. And they also need to be then involved in the church. The advice I would give them is the 5 things I preached about. Prayer, spend time in the Word of God, lift up Jesus and the cross, preach the gospel, share the gospel with your friends, and be baptized with the Holy Spirit to give you power to share. Trustworthy ko sa ilahang trust. Then, in that way, makuha na ko ilahang trust. Then magkasinabot sa kong unit, therefore okay ang amuhang bond, then maka-accomplish mi sa tanan mga tasks and activities din nga company. Ang nahandulan nga unit is daghan gid siya bata, like 5 ka book, tapos naingan gid ko, Lord tabangi ko kay di no makaya kung walay tabang sa Ginoo kay hilak na gid ko. Nagpray ko before sleep, tapos naingan ko, Lord tabangi ko. And then praise God nga last day na ron nga wala ko nag-expect nga ang pag-handle sa ila is na-appreciate gid nila. Kini nga kalihukan nagpamatuod nga atong mga kaigsuunan nakiglambigit sa mga buhat nga iya sa Ginoo. Kalampusan kini sa matag usa kanato nakita nagkayuusa diha sa mga bulahaton o paghimaya sa atong buhi nga Dios. In Isaiah 6 verse 8, "Here I am, I said, send me." Kini inyong higala Daniela Jane Canubas gikan sa North Central Mindanao Conference Advent Media alang sa Mispa Live News and Commentary. Bulahan ang nagdumala sa susama ni ini nga programa alang sa pagpadasig sa atong mga batanon. Salamat sa mga report. Kapaglaom Daniela Jean Canubas. Mga kapaglaom, mahilig ka ba mag-post og prank? O dili ba ka tingali usa ka sa nag-post sa #April Fool's Day? Apan si kapaglaom tawing adunay mga pahimangno nini ato kini tanawon dinhi lang sa Unsa Daw? It's a prank! Unsa daw? Hello mga kapaglaom! Bulan na usab sa April. Og busy na sad kayo ang kadaghanan sa pag-post-post anang murag makatuo ka nga tinuod. Pero dili di ay kay April Fools sa di ay. Pero kinsa magyud nagpasikat aning April Fools nga sa 1600 pamandi ay ni siya namugna. Unsa daw? Adunay usa ka food business nga nagpa-challenge nga kung kinsay pinakaunang magpatato sa agtang sa ilang business logo, adunay premyo nga 100,000. Wow! Unsa daw? Ang surprise, nagpatato gyud si Kuya. Og sa wala dama, it's a prank. Dabe, unsaon man ni ron? Prank pa more. Ang uban maingon nga lingaw-lingaw raman jud ni. Apan isip nga anak sa Ginoo unsa man gyud ang pinakamaayo natong buhaton, mag-apil-apil ba gihapon ta niini?
Tara kay atong pangutanon ang atong mga higala. Para sa imo ha, okay ra ba nga mag-post ta og April Fools o ngano? For me, sir, kay yes, because mamugan ang essence sa April Fool's Day niya. In the first day yun siya sa April yung ginakuan. Then, okay raman siya. Kaya naraman na sa tao if iyon sa nila pagsabot ang joke. Para sa ako kay dili siya okay kay syempre nato sa Philippines, so namunggoy ang mga tao dani sa ato kay mga sensitive kaayo, so we must consider their feelings and their emotions. Dapat lang yun, we have to be mindful enough lang yun sa ito ginapang post na yung mga limitation lang sad. Okay lang og naata sa laing lugar kay because gina-celebrate nila ang ilang April Fools. Dili ta magkuad sa mga mangilad sa mga mga delivery riders bitaw, sir, especially mag-order ta, mag-prank ta sa ilaha. So mo yun siya mga limitation nga bawal yun. Isa na siya sa mga limitation nga dito buhaton kay okay ra mag-post about April Fools kay mo man na siya ang essence ana, pero kailangan po ta makabalo sa to ang limitation sa atong pag-post kay dili tanan makasabot o dili tanan maka-gets ko sa na inyo ang gina-post about. Unsa daw? Mga higala, ako nang ibilin sa inyo ang hukom kung maayo ba kini o dili. Kay dili beya ta judgmental diring dapita. Char! Apan, ako usab ibilin diha kaninyo nga wala gyoy kumo sa pagbuhat og maayo. Ang Proverbio 15:7 nagingon, the lips of the wise spread knowledge, but not to the hearts of fools. Ouch! Dalage! Hangtod sa sunod higayon, dinilang sa Unsa Daw! It's a prank! Kini si Tawing Galigo ng utana, Unsa Daw! Daghang salamat kapag lang tuwing. Mga higala, nindot nga inisyatibo sa Iglesia sa Mutia Church, usa ka nindot nga programa ang ipahigayon sa Pinasyo, Sergio Osmeña, Zamboanga del Norte, diin ang tibuok distrito na panalanginan. Unsa kini nga programa mga paglaom at styron kauban si kapaglaom Stephanie Hugalbot. Pathfinders, take my command. The June! Sa minabahing national holiday sa Semana Santa, March 28 to March 31, 2024, ihimong mabulukon ang Leadership Youth Camp dinhi sa Mutia Church, Zamboanga del Norte, alang sa pagkumplay ug hinay-hinay sa mga gikinahanglanon nga pasidungog kon honor sa programang Pathfindering sa Departamento sa mga Batanon. Wala gayud nagansi ang mga Batanon ngaming partisipar gikan sa mga kaiglesiyahan palibot sa Mutia District, diin sila nakaambit sa dakong kahimuan sa COP sa Mutia Church nga naggahin og dakong kantidad alang sa gikinahanglan nga budget aron molampos ang maong programa. Isip nga pag suporta sa mga kabatanunan nga kami nakahimo sa mga activities, labi na gyud kining gitawag nato og mga drilling, nataying og uban pa nga bandaging, adunay mga nakatunan. So nakita nako nga ako yung gi-experience aron nga ako pong ma-feel kung unsa gyud ang na-feel sa atong mga kabatanunan. Nalipay kay ko isip nga usa ka man ug usa ka elder sa maong simbahan, ako yung gibati ang kalipay nga din ang Ginoo nagiya gyud naghatag kanato og inani nga mga activities alang gyud sa pag-develop dili lamang sa leadership, dili lamang sa physical nga development sa mga kabatanon, kundi ang espirituhanon gayud nga ato ang relasyon ngadto sa ato ang labaw nga makagam nga mao gyud ang atong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesus. Pathfindering ang disenyo sa maong outdoor activity nga gidumalahan sa kasamtangan nga district leader nga si Master Guide Pastor Sherwin Rivera nga siya sab ang camp director. I'm so happy and very thankful because of this privilege tungod kay ang Mutia District nakahimo sa camping sa maniini o particularly pod ang Mutia Church nga hinungdan niini sa pag-initiate tungod kay napanalanginan ang tanan iglesia tungod sa COP. O diri nato nakita ang resulta nga ang camping usa ni ka paagi nga
departamento diin na budgetan na alang sa batanunan nga ang mga batanon na Tagalog pagtagad tungod kay sa makadaghan og sa dugayng panahon na pasagdan. Hinungdan nga sa tanan nato nga mga partisipante, mga campers ug mga leaders nga mi join, mi support. Salamat yun kayo sa Ginoo tungod ninyo tungod kay ang tanan nahimong nagmalampuson. Tungod niini nahisayran na sa mga campers ang nindot nga plataporma sa General Conference alang sa welfare sa mga kabataan. We serve the same God and God loves us and God helps us and God guides us to where we need to go. Ang maong camping nagatudlo og mga butang nga maayo nga magamit sa mga ning partisipar sa ilang pagkinabuhi nga magapasabot sa katawhan nga dunay komunidad nga anda mo serbisyo sa matag panginahanglanon sa tagsa-tagsa nga ilang makabot. Gikan dinhi sa Serias Menya, Zamboanga del Norte, Western Mindanao, kini si Stephanie Bangkirigo Hugalbot alang sa Mizpal Live News and Commentary. Dahang salamat yan ang programa ug ang Dios magapanalangin sa ato mga Pathfinders. Dahang salamat sa mga report. Kapaglaom Stephanie. Mga higala sa Zamboanga Peninsula Mission, usa ka iglesia Adventista ibabaw sa kabukiran, malipayog misaulog sa ika-40 ka tuig nga pagbarog. Ang makapaikag nga sugilanon atong Siron kang kapaglaom James Maglangit. Usang adlong igpapahulay bulan sa Marso, usa ka iglesyang Adventista ibabaw sa kabukiran, malipayong misaulog sa ika-40 ka tuig sa pagbarog dinhi sa Camaraoy Church, Majeda District, Zamboanga del Norte. Gitambungan sa mga kaigsunan ang anibersaryo sa Camaraoy SDA Church sakop sa Majeda District, Zamboanga del Norte. Gisugdan pagpahat og mga kasinatian, mga kaagi og testimonya, gihimo isip pagpangabling programa sa adlong igpapahulay. Una-una, kanig yung pagpailob o ang paghangyo sa Ginoo o pagpahibalo sa uban namo nga mga dunay mga katundahan sa iglesia, nagtampuhan nami kuno unsa ang buhaton para mulambo o mapadayon ang among kadasig na ang pagtinambak ay pagtampuhay kung unsa ang maayo. Gibat-batan usab ni Pastor Pepito Natividad kasamtangang Zamboanga Peninsula Mission Stewardship Director kung paunsa nahimong dako nga ehemplo isip mga piniyalan ang pag-invest sa pagpanindot sa balay alampuanan sa Dios alang sa iyang mga katawhan. Sa among pagdumala sa simbahan uban sa mga membro, adunay nagkaroon hagit sa mga pagsulay. Aban among gipamalandong ang pagsulay, makahatag ato og kaluyahon sa pag-alagad. Busa sa matag ampo namo, maginampuay mi aron paglahutay. Kay sumala sa pulong sa Ginoo paglahutay, may makahatag ng kagawasan sa pagsulay sa among kinabuhi. Hangtod nakadangat sa mga tuig ni mga tuiga, 40 ka mga tuig. Among nasulbad pinaagi sa mga pag-ampo. Luyo sa mga pagsulay o paghago alang sa pagpadayon o pagbarog niini nga iglesia, kisaysay usab nila kung paunsa gipanalanginan o gisustinar sa Ginoo ang ilang nga iglesia. Ang Ginoo nagapanalangin unang-una sa mga miyembro niini nga iglesia, hinungdan nga tungod sa mga panalangin nga gihatag sa Ginoo ngadto sa ilang mga anak, nahimo kining magmalampuson, gigamit sila nga instrumento sa Ginoo para mapanindot ang ato nga iglesia diri sa Camaraoy SDA Church ug uban usab sa kaigsuonan diri sa Majeda District, uban sa mga district pastor nga na-assign diri, ilabi na sa panahon nga na-assign diri si Pastor Natividad, na-encourage jud mi nga mas mapanindot pa diay namo ang ato nga iglesia diri sa Camaraoy. Tungod sa mga paghiusa sa mga kaigsuonan dinhi ni iglesia ha. Bisan tuod nabalhin ni sa makatulo apan ilang gipabarog ug ilang gipanindot bagayo. Tungod sa mga kaigsunan silang suporta og sa paghigugma sa pagtukod sa iglesia bisan tuod ang ilahang balay wala kay nagitarong apan ilang gipanindot ang iglesia sa tungbuhay nga Dios. Anang dapit sa kaudtohon gihimo ang pagpangbautismo nga miresulta sa 34 ka mga hamiling kalag atol kini sa kulminasyon sa evangelistic effort sa mao nga distrito.
Lig-on nga pagbarog ug ang pagkamatinud-anon maoy gikinahanglan isip inspirasyon sa pagpadayon sa buhat alang sa atong magbubuhat. Ang selebrasyon sa ika-40th anniversary sa Camaro SD Church. Nahimo ning usa ka dako kayong ehemplo dinhi sa mga iglesia sa Majida o sa Kabukiran. Tungod kay mga kaigsunan, nag-invest og dako kayo para pagpagwapo sa ilang iglesia. Imbes nga sa ilang puloy-anan nila ibutang, ilang gigugol lang slapi dinhi sa simbahan. Ingon nga piniyalan sa puloy-anan sa Ginoo. So katumanan sa tagna ni Propeta Hagio nga diin unahon ang templo sa Ginoo usa ang atong kaugalingon nga puloy-anan. So dako kaning hagit og challenge alang sa mga palibot nga simbahan nga unta atong unahon ang simbahan sa Ginoo usa nato ang atong kaugalingon. Ingon nga mga piniyalan sa butang sa Ginoo nining kalibutan na. Pagpasidungog sa atong kagahapon, pagdakos sa atong kaugmaon uban ni Kristo isip sentro sa pagtuo, di kini maabot ni higayon kung di kita lig-on sa atong pagkupot sa kamot diya sa atong buhing Dios. Saksi ang iglesia sa Kabukiran sa kagamhanan sa atong Dios Amahan. James Sagapan Maglangit alang sa MISPA Live News and Commentary. Padayon sa pag-uuswag hangtod sa pagbalik sa Ginoo, Kamaroy sa Seventh-day Adventist Church. Og mga higala, usa ka talagsaong sugilanon sa paglaom ang natagamtaman ni kapaglaom Eduardo, diin iyang nabati ang balang espiritu nga mihikap sa iyang kasing-kasing pinaagi sa mga programa sa Hope Channel South Philippines. Atong sayron ng maong sugilanon, let's watch this. Ako si Eduardo Gabunada, taga Mandulog, Purok 6, Iskay Village. Ang akong edad, 58. Kung wala pa ang opsanil, di na ko maila si Kristo, ani aba na kanato kanunay. Busa, nagpasalamat og dako ni ana sa opsanil. Kay si Kristo, akong naila. Dito man na butang sa akong manghod, ang TV. Nakakita ko, nadasig ko uban sa akong mga anak. Pagkahuman, nitanaw gid ko. Gani, naapay among ansiran. Pag ansir na ko, usahay lagi kay bago pa man ko ana. Masayop ko apan, wagi ko magpakaingon nga, doon lagi ko'y kurek isad po. Dayon, nalampos man ginako anang 40 days. Pag makalampos na ko ana, ni kadesisyon dayon ang akong mga anak, niingon sila, pa, pabautismo ko pa, ako silang gitubag. Kanahibalo ba mo? Dili ka na basta-basta. Ang bautismo gani paghisgutan balaanon ka na. Kay pulong sa Ginoo lang, hungot bakos na. Dili ka na luwag-luwag. Pagka kuan og gamay, backslide dayon, dili na pwede. Makasala gas Ginoo na. Kay ang patinud-anay nato sa tong Ginoo, hugot gina. Mintas buhi pata ni kalibutan na kita magpadayon kita sa pag-alagad sa Ginoo. Ug nagpasalamat ko sa Ginoo o sa opsanil. Kay kung wala pa sila, dili na ko maangkon ang maayong unahuna. Kay ako, walas-walas malangpod. Kumo kay ang opsanil, giya kana sa Ginoo, alang nako. Nagpasalamat ko dako kayo. Gihangyo nako ang akong mga kaigsuonan nga itong medyo maluya sa ilahang pagsimba. Akong gidasig ang tanan, kung mahimo lang, hinumdumin mo ang Ginoo, mag-auban ka na itong tanan. Busa ang isang pasalamatan, ug unsabay anaa nato karon ug wala. Ang importante, ang Ginoo naa sa itong kasing-kasing. Dahang salamat sa mga sugilanon nga nagpahinumdum kanato nga ang mensahe sa Dios igapakailap gid sa tibuok kalibutan aron nga siya mobalik na. Mga higala sa laing bahin, nini nga kapunon atong saksihan ang gipahigayon nga bautismo karon dito sa Tamarin Estate Church, Butuan City, gikan sa Caravan Mission nga gipanguluhan ni Pastor Jerry Patalinghog nga adunay temang Preparing Families for Eternity.
Ani ang live nga report gikan kag Kapaglaom Analisa La Victoria. Kapaglaom Analisa. Daghang salamat Kapaglaom Maker. Usa ka semana ang nga gipahigayon nga seminar nga adunay tema nga Healthy and Happy Family Life Preparing Families for Eternity nga gipangunahan sa ato ang presidente sa Southwestern Philippine Union Conference, Pastor Jerry Patalinghog. Kapaglaom Analisa, pwede ba nato mahibalaan Kapaglaom Analisa? Pwede ba nato mahibalaan kung pila gayod ka mga hamiling kalag ang mudawat karon or midawat sa bautismo karon nga kahaponon? Kapaglaom Maker sa ato nga inisyal nga datos sa pagkakaroon after sa ato ang live news report magahimo kami sa ato ang baptism dinhi sa Tamarin Seventh-day Adventist Church but alang sa atong inisyal nga datos aduna kitay nakuha nga 32 ka mga hamiling kalag ang mudawat sa atong Ginoo nga maong ilang buking manunubos Kapaglaom Maker. At sa ato ang seminar Kapaglaom Maker gitambungan kini sa 800 nga mga seminarians or I think 188 ka mga seminarians nga active nga kada gabi mitambong sa mao nga seminar. And I saw mga Kapaglaom Maker grabe kay sila kadasig o naminaw gid kay sila pag-ayo especially sa itong mga questions and answers no sila kanunay naga-take note o naga-participar sa mga question and answers. Kapaglaom Analisa, pwede ba nato mahibalaan kung kini nga maong caravan formation diha lang ba gipahigayon sa atong iglesia sa Tamarin? Kapaglaom this is first caravan mission no nga initiate sa ato nga General Conference o sa Southern Asia Pacific Division nga gi-implement sa Southwestern Philippine Union Conference nga gipangunahan sa mga union admin Sir Jerry Patalinghog kauban ni Pastor ang atong treasurer and next secretary Pastor Ubos and Pastor Jemuel, kauban nagyod ang atong IEL Director sa Southwestern Philippine Union Conference, Pastor Munag. And sa mga Kapaglaom Maker, I am joined here sa atong mga mudawat na sa Santos nga Bautismo. And yeah, I have here isa ka batanon. Pangalan, sa imong pangalan gani? James Lee Cibrian. James Lee Cibrian Untuhan. Untuhan. Praise the Lord kay igihikap gyud sa balang espiritu ang imong kasing-kasing nga mudawat sa Santos nga Bautismo. Og na ako'y pangutana ang pag-decide sa ing-ani nga mga desisyon usagad ka bugat kayo nga desisyon no. Unsa imong nakita sa Adventist faith nga naka-decide gyud ka nga Lord, I want to follow you. I want to be baptized today in the Sabbath day of rest. Kuan kanang nakita na ko diri ang tinuod nga doctrines nga biblical based basa gyud nato sa Bible o kuan kaning murag maridi ta dinhi nga simbahan paingon sa eternal life. Mao ni siya nga ang pangalan ni nga simbahan Seventh-day Adventist Church. Wala lang naga-advent sa 7th day bilang Sabbath day but naga-advent pud siya sa second coming sa Jesus Christ. Yes, wow! Thank you so much. Pila ganay mong edad? 14. 14! Praise the Lord! So, 14 years old mga Kapaglaom, naghan kay siyag nasabtan about Adventist faith o hinaot Kapaglaom nga magpabili na nga kadasigon nga imuha nga gipakita sa mga Kapaglaom. And I have here also si atong sa kabatanon, yes, atong pangalan and pangalan. So my name is Joseph Navarro po. 25 years old. Okay, same question Kapaglaom sa edad nga batanon pagid kay ka unsa man ang Adventist faith or nga imuhang nasabtan nga naka-decide ka nga Lord, this is the right path for salvation.
Okay, so thank you po ma'am. So, ang primero na ako nasabtan diri sa kuan, diri sa Adventist. So, before na ako nakita ni siya is kani gitawag na to nga tungod ni sa pamilya, no? So diri na ako nakita nga kanang tawag na to nga diri gi pangitaag pamaagi ang pamilya nga maghiusa, no? So diri po na to makita kana bitong gimanduan ta permi sa Bible og naagid po sa Bible nga makita po nato nga ang pamilya o ang imong mga anak kailangan siya mag-unasa og dili sila pwede mag-guinbot or gubot, no? So diri na ko nakita kana bitong siyempre as bago pa ko nakasulod diri ay ako is Free Methodist Church po ko, no? So diri po na ako nakita nga sa pagsulod nako nabitong ay siyempre 20. So ang ako amang diri kay ganing dili man ta magmatter sa simbahan. Pero mao na gitawag po nato nangita ta og tumong kanang gitawag po nato nga kabaguhan or ginatawag po nato kinsa gyud ang motudlo nagikan nagsubay sa Bible, no? Kay mao na gitawag po nako nakita po nako diri nga tinuod man before sige pa kog basag Bible after ngayang pa ko sa Free Methodist po, no? So dili mo na gitawag nakoy makita nga sa Sabbath day nga makuha nako nga sa mosimba ka Sabado gyud pero man gitawag nako og namatan po nako is Domingo. So mo na akong nandan before. Pero pagsulod gyud nako dire sa first time, no. So first time po nako nakasulod dire sa Adventist Church. No? So mo nakita po nato nga dire po nako nakita ang reality. Dire po nako nakita unsay tinuod or ginataw po nako nga dili man ko magmatter sa church pero mo nakita ko nato isa ra man ta gituuhan. Pero mangita po ta og gitawag po nato nga sabi yung tinuod nga mo itudlo para sa imuha. No, so more tawag po. Thank you po. Wow, thank you so much, Lisa. That was Sir Joseph Navarro from Free Methodist Church and Sir James Lee Odunan, 14 years old from, he was the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. So, thank you so much and I am so happy. The Lord is very happy sa inyong doon karon. Og unya, I know nga mag-prepare na mo for our baptism later. Thank you so much sa higayon mga kapaglaom. Yes, kapaglaom occur. Doon na kita yung mga pangutana dire kay ako manggod kapaglaom analisa palihog ayaw sa sila palakaw. Sa ako manggod kapaglaom analisa gibautismuhan ko sa edad nga 9 anyos. Unya sa akong pagdesisyon ato nga mga panahon gipugos gyud ko sa ako nga mga ayaan o kinsa pa tong mga miyembro sa iglesia dito alang nga magpabautismo kadtong mga panahon kay wala pa mo kasabot atong panahon no. Pero ako pangutana karon kung kini nga desisyon nga ilang gihimo wala ba sila gipugos sa usa ka tawo o sila magirikanan o kinsa ba o ilaa ba gid kini nga desisyon nga gihimo kapag laom analisa? So sa ako po, so sa pagsulod po na ako diri po sir, no, so wala ni ginatawag ng pugos gikuan po ko sa akong kauban nga si Ma'am Cheryl Ruano, so iapod kong kuan kakawan man po nako sa work, no, so naday ko niya pero dili ingon nga nagipugos ko ngadto dito pero nakita nako diri po mao gusto kong pabautismo kay gusto po nako makita ang reality unsa gud siya kay mao nakita ko nato nga same the Bible pero dili hanay gid ang pagbasa sa Bible, so managita ko na dili nako nakita kana bitawng gid ko ang gyud gisubay siya. No, so mo nang gusto kong pabautismo kay gusto po nako siya mahanay og makita gid po nako unsay tinuod. Ako po ning kagalingon nga desisyon nga mobalik din sa Seventh-day Adventist Church kay member man po diri akong parents o kuan kanang sa una sa 9 years old pa ko na bautismuhan ko diri niya. Bata pa gyud ko ato wala pa gyud to siya nasulod sa akong kuan una og kasing nako nang nadala pa ko sa kulula dito sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints also known as Mormons pero kuan kanang dito murag napud sila mga doctrines dito nga taliwas sa Bible og napod sila ginasunod nga mga kuan kaning The Book of Mormon. Pero karon sa pag-study ni Brother Lon Samson og ni kaning na siya gipakita sa kuha nga mga evidence nga Bible lang yun ang kuan basihan sa tinuod. O the Bible have a proof nga Book of Mormon is nothing. Hello. Yes, kapag laom occur coming dili actually parehas kita
tanong nga 9 years old jud ko nga nabautismuhan apan wala gid ko gipugos sa ako ang sikin sa man ang tao nga nagpugos ako wala gid ko mga kapaglaw kauban sa akong mga na-interview ganina same gihapon mi gipugos sadyang ang Holy Spirit ni hikap sa mong kasing-kasing amo gayong dawaton ang Ginoo nga among personal nga Savior. Daghang salamat na kapaglaw Manalisa gani gusto ko mo congratulate sa ato nga mga kandidato sa bautismo kay nakita nako sa ilang nga pagpamahayag nga nakasabot gid sila sa balaan nga kasulatan og nakita nako nga daghan gid sila og nakatunan sa matag gabi nga presentasyon ni Pastor Patalingog. O kapaglaw Manalisa sa dili pa sila mulakaw kung naa pa sila diha. Pwede ba nato sila Pwede ba nato sila mapangutana kay human na ini nga bautismo wala ta kabalo kung unsa aton dangatan sa tong kinabuhi. Siguro do na kitay mga pagsulay nga mahiaguman samtang kita magalawig sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi. Akong pangutana unsa man nga mga saad sa Ginoo o unsa nga natong buhaton sa panahon nga maabot ang mga pagsulay sa ato nga pagtuo. Kakuan ko sa unsay mga saad ninyo or like buhaton ninyo pag moabot kamo sa mga pagsulay unsa ang inyoha nga buhaton ani sa karon gusto po na ako kanang itaw po na ako nga nakoy mabiyaan nga kuan kaning kinaugalingon po na ako nga kuan kaning gitawag nato nga pagsulay para sa ko gusto na ko ni siya maundangan tapos gusto po na ako kanang itaw nato nga kaning gusto po na ako kanang itaw po na ako nga kanang bitang mautro po na akong gagalingon no? So napod ko kanang utron po na ako siya tapos isaad po na ako is kanang itaw na ako nga kung unsay kuan bawal so kuan po na ako kanang itaw po na to nga kailangan po na ako na sa kuan sundon na kung unsay kuan mamatakaran po sa baptist if makasulod po ko diri mabaptisman po ko so kung unsay kuan nila nga mga saad so kailangan po na ako na sundon no? So bag-og kuan kanang timanan lang yun na to ang mga kuan kaning gitudlo sa atong mga leaders o mga nakasulat sa Biblia kay pinaagyan ni maka-endure ta sa katapusan o maangko nato ang kalipay o kalinaw. Yeah, so that's it kabaglao Maker. Ilahag yung sundon ang ilang mga na hibalan sa ani nga seminar. Yes, kabaglao Maker. Atong nakita nga daghan gid silang nakatunan kapag law nila sa og nasabtan gid nila ang pulong sa Dios. Dugang nga pahinumdom nga kung kita magload pa aron maka-text sa atong mga hinigugmas kinabuhi, kung kita magload pa aron kita makatawag sa atong mga gihigugma sa atong kinabuhi, ang Dios is just a prayer away. Magampo lang kita, ang Dios magatubag sa atong mga pag-ampo og atong dugang pahinumdom nga mosalig lamang kita kaniya alang sa atong mga kandidato sa bautismo kapaglaw Manalisa. Kapaglaw Maker. Dang salamat sa maong report. Kapaglaw Manalisa, La Victoria. Kalinaw og gugma ang atong mabatian samtang kita magapuyo diri sa kalibutan kung ang matag usa adunay empateya. A message from your friend, Hope Channel, South Philippines.
mga kapaglaom, wala pa ba mo nga alimutan sa kainit sa atong panahon? Since summer has officially started, expected na jud ang super na kainit sa atong nga lugar. Karon ato na po pagkasuntaon ang atong nga panahon for next week, April 7 to 13, 2024. Our week will start this Sunday with an overcast or landong na panahon mga kapaglaom, along with a temperature from 23 to 34 degrees Celsius. 22 to 33 degrees Celsius and showers late that rain may possibly occur mga kapaglaom anytime during the day. Sa tunga sa atong simana, on Wednesday, mga kapaglaom, maka-eksperyensya o temperatura nga magagikan from 23 to 32 degrees Celsius and still with an overcast weather. On Thursday, partly sunny and pag-aubanan kita sa panahon mga kapaglaom, busa andam-andam kita kay ining adlaw, init gayod og magagikan kini from 23 to 32 degrees Celsius nga temperatura. Chill and cloudy lamang ang atong kalingitan kay from 24 to 36 degrees Celsius lamang ang atong nga gina-expect on Friday mga kapaglaom. And on Saturday, 24 to 31 degrees Celsius ang atong nga panahon along with a partly sunny nga panahon sa atong nga kalangitan nga atong makauban. Our sun will set on Friday and Saturday at 5:51 in the afternoon. Hugot panahon na po kita mga kapaglaom. Init na gyud kayo mga kapaglaom, pero murag ikaw wala ra gyud kayo na initan no. Mao na kay cold na mangyud ata kayo siya nimo. Pero sige lang mga kapaglaom, kay basin dili jud sab di ay siya ang para sa imo. Wait, and while waiting mga kapaglaom, ipatig ibabaw sa tanan sa pagpainit o pagpahingpit ang imong gugma matud sa Ginoo. Kinyong kapaglaom, Miguel Ayesha Dumanca, still meet again din sa Mizpah Nahon. Daghang salamat sa Miss Panahon kapaglaom Miguel Ayesha Duangkas. Og mga higala, pinakaunang bugso sa Caravan for Mission nga malampusong ipahigayon din sa Northeastern Mindanao Mission ang Tamarin SDA Church. Una nga nagapartisipar niini kauban ni Desa Jimeno, si Elder Chiquito Pelidaro, siya sa head elder diri sa Tamarin SDA Church alang sa Mizpah Commentary. Yes, hello mga kapaglaom. No, we are so happy kay live ta karon diri sa Tamarin Church, Butuan City. In behalf of Kapaglaom Charm, no, this is me, Dessa, ang mag-imuani sa Mizpah Commentary karong atong episode sa Mizpah Live News and Commentary. And here with me is ang atong head elders sa Tamarin Church, Butuan City. Walay lain ko dili si Elder Chiquito Peliero. Unsa gani sakto ba? Peliodar. Si Sir Elder Chiquito Peliodar. Thank you very much, Elder Chiquito, no, for giving a time para mag-share po kung unsa mo kalipay, unsa mo ka-bless nga sa atong first caravan mission. Ang church nato diri sa Tamarin City mo'y napili nga mahimong venue. And right now, mga kapaglaom, we'd like to know from our very church elder here sa church kung unsa sila kalipay, unsa ilang mga preparations, unsa ilahang unsay mga impact ani atong ginahimo nga caravan mission diri sa sakop sa Northeastern Mindanao Mission. And right now, let's hear from our church elder. So, church elder Chiquito, unsa man ang inyong mga biggest preparations, especially nga first ni siya nga programa diri sa to ang teritoryo sa Southwestern Philippine Conference? Unas tanan, mayong hapon sa tanang mga kaiksunan nga niya karon nagatambong o ban sa mga participants. O ang among ginahimo nga dako kayo among kalipay sa pag Amen. Nagpasalamat mi nga ang
first caravan nga ginahimo dinhi gyud gihil sa Tamarind Church. Tungod kay unang-una among gibati nga usa ka dako nga pribilehiyo nga makapaminaw mi sa mga mensahe gikan sa atong presidente sa union. Niya ikaduha, madasig ang amo ang pag-alagad sa Ginoo labas tanan. O ang among gihimo, ang among giprepara namo ang tanan nga mga care group nga mo participate gyud sa maong wali tungod kay among gi-involve ang mga kaigsuonan alang ni ining usa ka dako nga tuyo kining pagwali din sa Tamarind Church. Alright. Okay, so sa mga kapaglaom nga wala kabalo diri sa Tamarind SDA Church, diri ang nagwali diri walay laing kundi itong presidente sa Southwestern Philippine Conference, si Pastor Jerry Patalingho. Kung iyahang tema, may tungod ni siya sa preparing family for eternity. So, nindot kay ni siya nga tupiko mga kapaglaom, napag yung mga pag-games, no? Para sa atong mga magtiayon nga nag-attend po ani nga seminar. And, Elder, speaking of mga care group, diba, they're one imong backbone good in preparation for this event. Now, giunsa man ninyo or unsay mga, how did you divide the works or the preparation? Kay diba na preparation for the food or unsa pa nga mga preparation like giunsa niyo ni siya pagbahin-bahin nga nahimog yung magmalampuson ang ato ang first caravan mission diri sa Butuan City, Tamarind SDA Church. Ang unang sa labi na sa among pagpreparar sa pagkaon, aduna na gi-assign daan nga committee or sa na mga committees ang care group nga gina-represent. Gi-assign aron nga dili mabalda ang tuloy-tuloy nga programa sa maong wali. So ang care group doon na ang mga elders nga nagka-assign sa care group moto ang hiusa sa pagbuhat aron nga ang mga kaigsuonan madala din sa iglesia aron paminaw sila sa kaning wali sa atong food committee naputay ka nang ka-invite po sa atong mga kaigsuonan. Unsa pa man nga mga committees, Elder, ang iniyong ginahatag po sa atong care group? Ang transportation committee nasa mura og ang sa transportation si Pastor Gyud ang nangunay. Pastor Pangan atong church pastor diri sa paghatag sa maong mga sa transportation sa mga kaigsunan o sa mga attendees or mga participants nga atong gina-invite din sa iglesia. Pastor, no, amen kay kayo sa inyong unity as a church because as I observe it, maskin first day pa na ako nakanhidiri gahapon, but I can see it nga grabe inyong pag-work together para mahimo gini magmalampuson, and this is the first caravan mission, speaking of that. And we praise the Lord also for the aside sa mong leadership, we also have our church pastor, si Pastor Pangan, no, nga gabi po diyang effort just to make things smoother for everybody and that ang tanan pod nga mga attendees nato comfortable and maayo gid lang pagpaminaw. So do you still have anything to add, Elder? Aside sa mga kaigsunon, mga elders, tanan nga mga departamento may participate gyud sa mga activities nga ginahimo the whole church. Kay tungod kay ang iglesia mura og gibati na mo nga bulahan gyud. Amen. Oo, bulahan gyud kay first time nga pagsipak sa kaning ato ang mga union as mission diri gyud na una na held ang kining usa ka dili man day basta-basta nga wali kay ang amo mangyong president ato mangyong presidente sa Southwestern Philippine Union Conference, Pastor Jerry Patalingho. Ug ang amo pong junior pastor din especially akong i-recognize ang atong wa po'y puas nga pagtabang pagsuporta sa atong pastor nga din hinasay. Unsa kay pangalan sa inyo junior church pastor? Arellano. Pastor Arellano, no. Arellano. Okay, praise the Lord. Sa iyaging commitment and dedication to support this program. And speaking of preparation, sir, napamoy mga challenges and how did you cope up with those challenges nga nahimo gihapong na buntog or na forma gihapon atong caravan mission? Actually, doon na di man gyud na mawala kay kaning manggod nga mga kaning nga activities ang yawa maningkamot gyud pod pag-distract pagkuan ani
So doon naging mga kuan pero at least may prevail gyud ang kining gustos mga kaigsunan nga mahitabo nga kuan gyud ma-realize gyud ni siya nga programa sa kuan. Sa man yung ginahimo ani sir nga para inyong ma-cope up niyang inyong mga challenges? Kuan lang, ang among kuan ning tuman ra gyud sa kining mga assignments. Alright. Kung sige assign ni pastor sa kuan, amo lang yung gibuhat ang mahimo sa programa. Yes, no, we really praise the Lord no for giving you that nice working together and sa inyo pong pagsinabtanay. And of course, I truly believe nga kuan ang respect po ninyo with each other with your assignments inana pag yun ka strong, and I really praise the Lord for that. And I believe nga daghan pag yun mga programa mo abot ni ini, and daghan pag yun nga mga kanang satisfaction bitaw gid as we serve God. And right now, sir, let's talk about this event kanang Caravan Mission. Diba we're talking about this is mostly good for the families on how are they going to prepare for eternity. Now, unsa kadako ni siya nga impact no sa atong mga attendees, especially sa atong mga non-SDA attendees. Unsa ni siya kadako nga helpful kay ni sa ilaha? Actually, ang ato gyud nga mga participants doon na may mo decide gyud nga magpabautismo na gyud. So far sa ato ang as per record karon nga ato nga kita is 62 nga mga form ang nag-apply gyud nga mo decide nga si mo mahimong personal nga manluwas sa Ginoong Hesus. So sa pagkakaron at least naa pa gyud do na pa gyud mga nag-asawa doon na pag yung mga nag-asawa nga gusto unta gyud nga magpabautismo. Yes. Pero tungod kay ang ilahang doon ay konflikto sa ilang panagtipon nga dili gyud pwede sa nga bautismohan. So medyo moraog muhilak na lang gyud puno. Tungod kay gusto sila nga nakasabot na sila sa kamatuoran pero dili magyud siya pwede. Dili magyud siya pwede nga bautismohan. So tingali ang ato ang pastor mapahigayon ana nga mga problema aron nga mahimong makuan gyud sila, mahimong membro sa iglesia. Yes, that's a positive ilag yung decision, di ba kay gusto na sila pero ang ilaha lang yung situation and dapat take note ginato na sa church. Wow, that's a blessing no despite nga challenge sa ilaha pero it's a blessing still kay napagitay solution nga makuan na siya masulbad. And right now, Elder, thank you so much. Now we have Pastor Jerry na ang atong speaker sa diri sa Tamarin SDA Church, ang atong presidente sa Southwestern Philippine Union Conference, no? Now, Pastor, welcome kay diri. Do you have anyone to greet nako ka before you talk about the things that we're doing here? Ya akong gipasalamatan ang tanan nga mga viewers nato karon tong makapaglaom sa tibuok Pilipinas, dili lang sa Mindanao, sa tibuok kalibutan. Kinasayod ko nga kaning atong programa makapaglaom gisurbaybayan ni sa daghan nga mga kapaglaom nato, mga higala o mga membro sa iglesia. So maayong hapon sa tanan. Maayong gabi sa uban, kadlawon pod sa uban. This is not just here in the Philippines, but also we have viewers, mga OFWs nga nag-support usab, and I do believe daghan pod na panalanginan ani nato nga mga kaigsuonan from other parts of the world, and we really praise the Lord no for the technology nato nga possible ginato nga ang uban nga layo diri sa tong lugar makakita na siya sa atong mga programa para sa ato ang pagpahibalo sa mayong balita.
Ato nga gikasubo ang pagkawala sa ato nga signal sa Tamarin Church. Gani atong nahibalan kapag laom ay siya ang inisyal nga impormasyon gikan sa ato nga tigulang sa iglesia o unya kang Pastor Jerry Patalinghog ang usa ka semana nga caravan formation nga gihimo diri sa Northeastern Mindanao Mission. O ato nakita nga sa report ni kapaglaom analisa ganina dunay 188 kon 188 ka mga seminarians ang nagatambong niini matag gabi. Gani dunay pipila ka mga hamiling kalag karong hapon ang andam na nga mudawat sa Santos nga bautismo. Og mga kapaglaom dugang impormasyon lang, kinisya nga mao nga karavan dili lang pagahimuon diri sa mao nga kaumhan sa Northeastern Mindanao Mission. Og duna pagaymusunod nga mga conference human niini nga semana. Og atong nakita og unsa ka epektibo ang buhat sa Dios pinaagi niini uban sa pagpangulo ni Pastor Jerry Patalinghog ang atong presidente sa Southwestern Philippine Union Conference. Makita jud pud nato kapag laom makaron sa ka effective ang ato nga seminar nga ilang gipahigayon kay daghan jud kayong mga kalag nga mga niuban na gid og ni abli sa ilang kasing-kasing matud sa Ginoo. Tinuod ka na kapag laom ay siya o gani kung mag-imong tan-awon sa matag gabi nga series ni Pastor Jerry Patalinghog atong nakita og unsa gyud ka og unsa ka dasig ang mga kaigsuonan sa pagtambong og nakita nato nga daghan sila og natun-an. Gani gabi ato nakita ang mga magtiay nga lingaw kay sila sa maong nga programa ni Pastor Jerry Patalinghog. Dili lang mga bata, dili lang mga batanon. Pati mga magtiayon. Pati ang mga magtiayon. Lingaw gid sila sa maong programa. Og atong ihatag balik kapag lamay siya sa ato nga Tamarin Church kapag laom analisa o kapag laom desa sa pagpalayon sa ato nga komentary kung okay na ang ato nga signal. Atong distingan. Kapag laom analisa and kapag laom desa. Maglisod pagid sila, no? Maglisod pagid sila. Gani atong gidesisyonan nga ang ato nga Mispa Live News commentary diri na to himuon sa buhatan sa Northeastern Mindanao Mission kay ditong dapita murag busy ang simbahan dito. Oh, tungod sa pagahimuon nga bautismo. Kapag laom ay siya, pilay edad nimo sa diha nga ikaw ni dawat sa Santos nga bautismo? Ako kuan ko ato ang kapag laom makar 14 years old ata ko ato. Pareha mo atong interview ganina. 12. 12 pa gyud ka. 7 ko ato nga time niya. Ang story gid ato kay naagya po'y seminar gid gyapon to nga gipa higayon gyapon dito sa amuha nga school. So wala gyud ko'y plano ato pud nga magpabautismo pero dito bitaw nga naagi na mga certain bitaw nga mga moments nga dara po ni mong balan nga ready na gid ka niya. Ako pud ato nagduha-duha pud ko ato kay tungod bitaw sa akong edad nga feel nako bata pa kay ko para bitaw mo dawat pud sa Ginoo or para makasabot pero dito pud kagabi bitaw sa seminar ni pastor dito gid pud nga na-emphasize pagid sa ako samot nga wala gid na sa edad ang atong pagdawat sa Ginoo. Tinuod ka na kapag laom ay siya gani ako usapog ko sa produkto sa Revelation Seminar sa amo nga dapit og dito ko nabautismohan sa edad nga 9 anyos. Kapag law ka kapag Asia ang ako nga anak bag-o lang gyud didawat sa Santos nga bautismo sa panahon sa Multiple Intelligence Camp nga gipahigayon sa Mountain View College. Sa edad nga pila na edad niya ron? 11 years old. 11 anyos ang akong anak ni dawat sa Santos nga bautismo. Grade 4 pa na siya, 11 years old. O ako nakahilak og wala gid ako magdahom. Okay, dahang salamat. Atong ibalik karon mga kapaglaom, kagapaglaom desa alang sa pagpadayon sa komentary uban sa kapaglaom Pastor Jerry Patalinghog ang ato nga tigulang sa iglesia sa Tamarin Church. Kapaglaom desa. Kapaglaom desa.
we will be witnessing live ang atong baptism diri sa Tamarind Church. And right now, Elder, can you tell us pila to ang mga souls nga nag-decide gid nga mo accept sa Ginoo as their personal savior through baptism? Hello, ma'am. Okay. As per form nga naka-filled up dito ang mga kuan, doon ay mga 62 ka mga forma nga gi-filled upan dito. Pero actually, doon na pag yung mga unta nga gusto nga magpabautismo tungod kay nindot magyud og nasabtan gyud nila ang mensahe ni pastor. Klaro magyud kayo. So doon na pag unta uban nga mga magtiayon nga gusto nga magpabautismo pero tungod sa problema nga medyo napag-isulbarunon sa ilang sitwasyon na kinahanglan pa gyud siya nga pandili gyud siya pwede, pero at this moment ang ato yung actual as per form gyud nga naka-filled up dito is 62 ka. Alright, praise the Lord. We have 62 souls who accept Jesus as their personal savior. Now, while no, mabautismo na gid sila kauban ni Pastor Jerry Patalingho. And right now, speaking of those souls, no, the baptism, and it's because of this caravan mission nga niabot po daan na nga 62 souls. Now, right now, Pastor, no, this is the first caravan mission na gihimo nato di ari. And also, this is one of your program. Ikaw gid ang nanguluan ni Pastor. No, we praise the Lord for that. Unsa pa man ang ato ang mga plans? Kung dili na siya first, are we expecting for more caravan missions nga itong paghahimuon and unsa mga preparations, unsa po ato ang mga tumungpod for the next caravan mission? Kaigsunan, nga nag-cooperar, nakiglambigit aning caravan formation. The first wave, mga kaigsunan makapaglaom, ipigayon nato din sa Northeastern Mindanao Mission. Ang tinuod lang, adunay harvest or reaping campaign sa division ng schedule. Kaning caravan formation, plano na ko nidaan to nasa Sri Lanka pa ko. Nga himuon karong tuiga tungod kay nga mong tema sa Sri Lanka is Hope for Sri Lanka. So kana dunay caravan. Apan kanawa man ko dito, iko nga ako ning himuon dinhi sa Mindanao. So nalipay kay ko makapaglaom, makigsunan nga primero nga wave nato nakita to ang resulta. In fact dinhi mahigala sa 62 gingon sa atong tigulang sa iglesia, kagabi ang doon na inis nga baptism. Sa lanlaing nga dapit, gabi sila nagbaptismo na po sila baptismo karon. Sa sunod, gahimo na to ni ang second phase sa caravan formation will be in Western Mindanao Conference. Karoning Hunyo. Oh, that's June. Yeah, June. Kay kada quarter mga kaigso na magkapaglaom, doon na kita himo ng caravan formation. Pero kay lima man ta ka institusyon, mo na nga gibahay nato gyud ang usa ka tuig into 5 waves sa caravan formation. Wow. Yeah. Ang preparasyon atong himuon nga atong care group functional dili lang sa ngalan sama sa gimo dinhi sa Tamarind Church ang care group gyud mo nagpasiugda, nagfacilitate, nangimbitar sa mga kahigalaan do makapaglaom nato nga nagsugod na sila kontak dinhi gipadayon lang. And this is the result. Amen, Pastor. No? Kay mas strengthen pa ang goal sa itong mga care group is makita pa gid nila ang ilang yung purpose. Ngano na yung mga care groups sa itong churches. Muna sa mga care group nato, naglantaw karon sa itong mga live audience nato, diri karon sa Tamarind Church, no? This is man-encourage ato nga dapat kita mo suporta ani nga programa sa Caravan Mission because this is one way that we could offer our talents atong mga skills kung say nasa tuwa to serve God and to bring more souls diya sa tilan. So we really praise the Lord for that, Pastor, no, sa imuhag yung ang programa sa Caravan Mission. So again, that will happen and next Caravan Mission will be at Western Mindanao Conference, no? Western part of Mindanao. And then, po tayo daghan itong mga directors, Pastor, di ba? So, right now, pila gani ato ang mga sites, Pastor? Dili sa Northeastern Mindanao, mga kapaglaom, dili lang kay ang mga administrator sa Tibok Union, SWPUC, ang naghimo sa mga pagpangwali, kundi ang tanan-tanang iglesia sa Northeastern Mindanao. So daghan, tingali mo abot ang mga 100 kapin ka sites. Wow, praise the Lord for simultaneous for this week. Nagdunga na siya mga kapaglaom, no? And
many souls gid were very blessed kay natagaan gidug time no sa to ang mga directors, everyone, the churches here in NEM para gyud nga mahibalaan gyud sa tanan nga ang Ginoo hapit na mubalik ug ang Ginoo iya gitang hinigugma. We really praise the Lord for that great effort, Pastor. And right now, we're almost to end. We don't have enough time, so nabumo yung mga parting message. Let's start with Elder, and then after the Elder, kay si Pastor. Unas tanan akong gipasalamatan God no ang presensya ni Pastor. Jerry Patalinghog atong pinalangga nga presidente sa Southwestern Philippine Union Conference. Kay na gyud mura og palaran gyud mi diri Pastor nga una gyud mi nga nakasinati sa nindot kaayo nga mga mensahe may tungod sa pagpaligon sa kaminyoon mo yun ay importante no kay kasagaran diri Pastor sa butuan sa ako lang eksperyensya sa ako lang kay naamang ko sa marketing nagtrabaho almost mura halos tanan akong na-interview pulos mga ipon nga walay kasal unya kung pangutan-on nimo nga nganong wa man mo nagpakasal bisag nag-edad nag 60 nag-edad nag mga 60 kapin nganong wa mo magpakasal moingon lang gihapon nga may nang wa makasal kay pwede rag magbulag dayon. So nga nada ba mga nindot kayo good bulahan gud kayo ang Tamarin Church nga nakapaminaw og nakasinati sa kining first karaban nga gihimo dinhi sa atong union nga ang Tamarin gyud moy nabulahan. Daghan kayong salamat sa usab sa mga kaigsunan og sa tanan nga kuro sa Hope Channel nga niya karon din Yes, ni. praise Salamat the Lord. And before the supporting message ni Pastor no, aside sa daghan og mga sites no, we also have different topics for each site. Ang gina-share nato sa itong mga kaigsunan. And before dahil sa last message ni Pastor no, ako lang isa sa pangutana day Pastor, why nga ang imuhang gi-choose na topic is about aning healthy and happy family life. Actually, mga igala, makapaglaom, daghan sa mga series nga akong giandam. Pero sa wala pa ning abot ang schedule din, hinangutan ako na sa may gusto sa mga tao o kana bang mo focus yun sa mga katilingban. So, it was suggested, it's better for you to bring the series about family life. So, nahitabo inani. Apan daghan kayo, mga igala, makapaglaom nga mga series nga atong tunanan. Kanilang siya, doon na tayo gilakbitan sa pamilya. Tinuod man na, nga sa atong puloy-anan usahay ug dili ko nato matiman pag-ayo ang atong mga bata mahimong problema sa katilingban, dili mahimong solusyon o makatabang sa ato ang komunidad. Mona. Amen. No? So, feet giday ni Pastor. No? Prepared kayo si Pastor. Before Pastor came here, everything was prepared na good and naki-communicate na po si Pastor sa itong church elder. That's why, in time kayo ang ato ang tupiko, very need kay siya karon. No? Amen. And right now, Pastor, do you have anything, mga parting message nimo sa itong mga kigsunan nga naglantaw karon? Alang sa tanan itong makapaglaom karon sa kinatibukan, sa kalibutan, dili sa to ang nasod sa Pilipinas, ako nag-aampo nga unta, kitang tanan mismo sa itong puloy-anan, lig-uno na ito atong pamilya. Kay subo ang langit, mingaw ang langit kung doon ay pamilya nga badala. Mao na ang ako yung handong nga kitang tanan, banag asawa, mga ginikanan, paningkamutan na ito atong mga bata, atong maanda, minigbalik sa Ginoo. Salamat usab sa mga seminarians nga ning tubag sa agda sa Dios o mari kamo karon o saan ta paghusay. Bisa on sa kapulang inyong sala, apan himon ko ng puti sama sa libi, bisan kani dubos pula, apan himon ko ng sama sa balhibos karniro. Salamat sa inyong pagdawat kang Kristo. Ako nag-ampong ang inyong pagdawat karon kaniya, mahimo kining sinugdanan sa inyong panaw, kauban sa Dios. Ug dili kini bulungtan pila lang kasimana ug adlaw, apan bulungtan kani hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Amen. Thank you so much, Pastor Jerry and Elder Chiquito. No, maragi siya ka na pang Chinese good name. Thank you so much for your time. We're very blessed to have you in Mispa Commentary. And mga kapaglaom, let's look forward to the more caravan missions nga mga mahitabo karon nga tuig. No, we still have 4 more to go. And sa mga kaigsunan na to karon, this is not just the time nga magtuon mo more sa Ginoo. There is still for every ginatong pag-learn mahitungod sa Ginoo, because we have our church here in Tamarin, kauban ni Church Elder Chiquito, together with our church pastor, our assistant pastor, and all our brethren diri sa church
sila magatabang kaninyo nga mas more pa nato mailhan nato ang buhi na Dios, and also our present here who is very dedicated to do a lot of programs and events para ra nga mas more ta maandam sa doon nga pagbalik sa Ginoo. So we are very happy, and above all sa Ginoo sa panalangin nga iyang gihatag kanato nga wala gid siya isa nga kalimtan. Every one of us is loved by Him, is cared by Him. Muna nga kini nga mga programa, kaning Caravan Mission, nahitabo na siya. So let's all support this, mga kapaglanooban pa na itong mga programa sa tuang iglesia. And right now, ako na ni kapabalik diha ni Kapaglaoman. Paggiya ang iyang buhat diri sa kaumuhan sa Southwestern Philippine Union Conference. Daghang salamat Kapaglaom Desa Jimeno. Mga higala, mao kadto atong nakalap ng mga balita. Atong nasaksihan ang nagkalaing-laing mga positibong balita o mga sugilanon sa paglaom. Kini inyong ubos nga igsoon, Makardayham. Sugilanon nga makahatag kanatog kadasig ug kaligon sa atong pagtuo kini yung Kapaglaom Analiza La Victoria nga sa kanunay nang hinaot nga mga pulong sa gugma magpatigibabaw sa matag usa kanato. Ang Ginoo magauban kanimo og kanako samtang kita magapadayon sa pagluwig aning biyahe pauli sa tong matuod nga puloy-anan kini yung Kapaglaom Miguel Ayesha Dumancas. Hangtod sa sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us fills us with love and joy this year 2024. Watch over you and me till we meet again here on Mispa Live News and Commentary.